So dahil nandito na tayo sa last part ng chapter 12, kaya i-recap natin ang buong chapter para makuha nyo ang flow ng story. Pero mabilis lang naman to, okay? Sa verses 1 to 12, nagbabala si Jesus laban sa hypocrisy at sa fear of man. Huwag daw tayong matakot sa tao na kaya lang pumatay ng katawan, kundi matakot sa Diyos na may authority over eternity. At huwag ikahiya si Christ dahil ang mga kumikilala sa Kanya ay kikilalanin din niya sa harapan ng Kanyang Ama. Then verses 13 to 21, sa parable of the rich fool, itinuro naman niya sa atin na ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian. Foolish ang taong mayaman sa mundo, pero hindi rich toward God. At verses 22 to 34, tinuruan niya ang kanyang mga disciples na huwag ma-anxious about their lives, what to eat and what clothes to wear. Kung inaalagaan ng Diyos ang mga ibon at bulaklak na walang spiritual value, tayo pa kayang mga anak niya na nilikha sa wants niya. Siya ang ating great provider. Kaya ang priority natin ay seek His kingdom. God and His kingdom should be our main priority. Then sa verses 35 to 48 sa ating last Bible study, gamit ang larawan ng mga servants na naghihintay sa pagbabalik ng kanilang master mula sa isang wedding banquet, ipinakita niya na ang tunay na disciple ay hindi spiritually asleep or idle. Sila ay alert, watchful, at patuloy na naglilingkod habang naghihintay. Dahil hindi nila alam kung kailan eksaktong darating ng kanilang master o Panginoon. Gamit ang illustration ng isang magnanakaw sa gabi, ipinakita ni Jesus Christ na ang kanyang pagbabalik ay unexpected. Ibig sabihin, hindi natin kayang i-calculate or hulaan ang oras ng kanyang pagdating. Kaya ang tamang response ay hindi maghintay lamang kapag feeling natin ay malapit na siyang dumating, kundi mamuhay araw-araw na may eternity in mind. And lastly, pinakita ni Jesus ang mangyayari sa faithful at sa unfaithful servant. Nakita natin ang kahalagaan ng faithfulness sa pamamagitan ng larawan ng isang faithful and wise manager. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos, lalo na ang mga leaders na nangangalaga sa kanyang mga tao, ay may malaking responsibility. Hindi sila owners, kundi steward lamang. Ang oras, resources, spiritual gifts, opportunities, influence, at ministry responsibilities ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin at balang araw ay magbibigay tayo ng account kung paano natin ginamit ang mga ito. At dito nakabase ang reward na matatanggap natin. Hindi judgment or condemnation, kundi reward ang naghihintay sa mga disciples na madadat na ni Jesus na faithfully naghihintay sa kanyang pagbabalik. Then nagbigay din si Jesus ng warning tungkol sa unfaithful servant. Ang servant na nagsabing delayed ang kanyang master ay nagsimulang mamuhay para sa sarili. Inabuso ang iba at namuhay na parang hindi na babalik ang kanyang Panginoon. Nang dumating ang master na hayagang tunay, nirelasyon niya sa kanyang master at siya ay inilagay kasama ng mga unbelievers. At nasabi ko doon na ang portion ng mga unbelievers ay sa hell fire. Ipinakita niya sa pamamagitan ng faithful and unfaithful servant illustration ang isang saved and unsaved na tao. Kung saan parang nasa iisang household sila. Pero sa huli, nalantad ang tunay na kondisyon ng puso ng unfaithful servant na wala siyang tunay na relasyon sa kanyang master dahil hindi niya ito pinapahalagahan. Kaya hindi ang init ng simula ang sukatan ng tunay na pananampalataya, kundi ang patuloy na pagiging faithful hanggang sa pagdating ng Panginoon. At sa last verse, sinabi ni Jesus na ang mas maraming natanggap na liwanag ay may mas malaking pananagutan. Ang taong mas maraming alam tungkol sa kalooban ng Diyos, ngunit patuloy na nire-reject ito at hindi sumusunod, ay haharap sa mas mabigat na punishment. Ito ang principle of greater light brings greater responsibility. Babala ito sa kanyang mga disciples or students na undecided pa. Ganon din sa mga crowds na nakarinig ng mga turo niya at nakasaksi sa libo-libong himalang ginawa niya na nagpapatunay na siya ang Mesayang ipinangako ng Diyos pero patuloy pa rin siyang nire-reject. So ngayon, dito sa Luke 12, verses 49 to 50, makikita natin ang seriousness ng mission ni Christ. Then sa Luke 12, 51 to 53, ipapakita naman dito ni Jesus na ang kanyang pagdating ay magdudulot ng division.
Hindi dahil ang purpose niya ay magdala ng gulo, okay? Kundi dahil ang kanyang message or ang gospel ay nangangailangan ng response. Ang bawat tao ay kailangang pumili kung tatanggapin ba nila siya o tatanggihan siya. At ang commitment kay Christ ay hindi palaging magdadala ng acceptance mula sa mundo. Minsan kahit sa loob ng pamilya magkakaroon ng conflict dahil ang ilan ay susunod kay Christ at ang iba naman ay tatanggihan siya. As sa verses 54 to 59 naman, Christ calls people to respond before judgment comes. Gagamit siya ng illustration tungkol sa pagharap o pakikipagkasundo sa nagsakdal sa iyo bago pa makarating sa hukuman ang iyong kaso. Para ipakita niya na habang may pagkakataon pa, dapat ayusin na ng tao ang kanyang relasyon sa Diyos bago tumating ang final judgment. Sa buong chapter, iisa ang paulit-ulit na panawagan ni Jesus. Know who Christ is, trust Him, live faithfully for Him, and don't delay your response because He is coming again. And one day, everyone will stand before Him, either as their Savior, who rewards His faithful servants, or as their judge, who executes perfect justice. So, parang tapos na, no? Yun na yung buong ano natin. Kapit na tayong magpala. Pero hindi, joke lang. So, ngayon, simulan na natin himayin, okay? Ang ating napakagandang passages for today. So, pinagbagatan itong not peace but division. So, dito muna tayo sa 49. I have come to cast fire upon the earth, and how I wish it were already kindled. Ang phrase na I have come is a recurring expression that Jesus uses whenever he introduces a specific aspect of his mission or purpose for coming into the world. Ine-emphasize nito ang particular na mission na gusto niyang ituro sa context na ito. Dahil hindi lang naman iisa ang mission ni Jesus sa kanyang pagbaba sa lupa. Alam natin ang primary reason kung bakit siya bumaba sa lupa is to seek and to save the lost. Yan ang sinasabi sa Luke 19:10. Can you please read, Gavin? Gavin? For the Son of Man has come to seek and save the lost. Ganun din sa Matthew 9:13. Kuya Nathan? Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I didn't come to call the righteousness but sinners. So, pero tandaan natin, the same Christ who saves repentant sinners is also the one who will judge those who reject Him. Kaya sinabi niyang, I have come to cast fire upon the earth. Sa mga taong nagrepent at sumampalataya kay Jesus, He gave them His righteousness, forgiveness of their sins, eternal life, and the privilege of becoming children of God. But for those who reject Him, sa mga taong pinili na mamuhay on their own way, continue living in rebellion against God, what awaits them is eternal judgment. Familiar ang mga Jewish people sa Old Testament's predictions of God's fiery judgment. Pero ang paniniwala nila, ito ay para sa mga Gentiles or yung mga hindi Hudyo. But Jesus came to save only the lost sinners who repent and believe, and to judge those who refuse to do so, Hudyo ka man or Gentiles. Kaya ang fire dito ay hindi tumutukoy sa Holy Spirit gaya ng paniniwala ng iba, okay? Bakit? Dahil kapag tinignan natin ang overall context ng Old Testament at ng New Testament, fire is primarily associated with God's judgment. Although in some passages, it can also symbolize God's presence or purification. Pero maraming passages na mababasa natin na ang fire ay tumutukoy sa judgment ni God. Example, sa Jeremiah 43:12. Pakibasa, Ate Hannah. I shall kindle a fire in the temples of the gods of Egypt, and he shall burn them and carry them away captive. And he shall clean the land of Egypt as a shepherd cleans his cloak of vermin, and he shall go away from there in peace. Ganon din sa Hosea 8:14. Pakibasa, Ate Chloe.
For Israel has forgotten his Maker and built palaces, and Judah has multiplied fortified cities. So I will send a fire upon his cities, and it shall devour her strongholds. At ang pinakamalinaw ay ang messianic prophecy sa Isaiah 66, verse 15. Gavin, can you please read this? Look, the Lord will come with fire. His chariots are like the whirlwind to execute his anger with fury and his rebuke with flames of fire. So makikita rin natin ito sa New Testament, like sa Hebrews 12:29. For our God is a consuming fire. So in the context of Luke 12, fire primarily points to divine judgment. Ano ba ang ginagawa ng apoy? It burns, right? Fire consumes what is combustible. Ibig sabihin, fire burns up anything that can burn. Ang combustible or nasusunog na material ay something na flammable or capable of being consumed by fire. Tulad ng kahoy, papel, dry grass, or straw. So it consumes and devours what it burned, but at the same time, fire can also purify and refine. Fire will always consume or purify depende sa material ng sinusunog nito. Ganon din ang gospel. The coming of Christ has twofold effect. Depende sa respond ng tao kay Jesus Christ. The first, the purifying effect. For those who receive Christ by faith, God uses fire not to destroy them, but to refine them. Katulad ng apoy na ginagamit para linisin ang ginto, hindi nito sinisira ang ginto, kundi inaalis ng apoy ang impurities or dumi nito. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga believers. Basahin natin sa 1 Peter 1, verses 6 to 7. Kuya Nathan, pakibasa. So be truly glad. There is wonderful joy ahead. Even through you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Through your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. So gold is not consumed by fire. Instead, the fire removes its impurities and makes it purer. Ganon din ang mga believers. Kapag ang isang tao ay tunay na kay Kristo, ang Diyos ay kumikilos sa buhay niya. Nililinis ang kanyang kasalanan, binabago ang kanyang puso at kinoconform siya sa image ni Christ. Kaya sinabi ni Apostle Peter na ang pananampalataya ng mga believers ay sinusubok tulad ng ginto na sinusubok sa apoy. Pangalawa, the consuming effect. On the contrary, for those who continually harden their hearts and reject the gospel, the same divine fire acts in judgment. Instead of a refining process, it serves as an eternal judgment. The fire doesn't change. What changes is the condition of the one who stands before it. Fire reveals the true nature of what it touches. If it touches genuine gold, it is refined. If it is combustible, it is consumed. So ganun din sa spiritual condition ng tao. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang nagbabago ay ang standing ng tao before God. So for those who belong to Christ, God's holy presence refines and sanctifies them. For those who reject Christ, the same holy God becomes a consuming judge. Kaya nabasa natin kanina sa Hebrews 12:29, our God is a consuming fire. Kaya hindi nakakagulat na sinabi ni John the Baptist, He will baptize you, patungkol kay Jesus Christ, okay? He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Basahin natin. Ate Chloe, pakibasa.
The axe is already at the root of the trees. Therefore, every tree that doesn't produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Now the people were waiting expectantly, and all of them were questioning in their hearts whether John might be the Messiah. John answered them all, I baptized you with water, but one who is more powerful than I am is coming. I am not worthy to untie the strap of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So dito makikita natin ang dalawang response sa pagdating ng Messiah. Those who believe receive the Holy Spirit, ang tanda ng salvation at bagong buhay. And those who reject Him face judgment. At makikita agad ito sa next verse kung saan inilarawan ni John the Baptist ang paghihiwalay ng wheat at chaff. Yung wheat dito, yung mga mananampalataya, okay, at yung chaff, nire-represent niya yung mga unbeliever, yung hindi mananampalataya. Basahin natin. Pakibasa, Ate Hannah. The winnowing shovel is in his hand to clear his threshing floor and gather the wheat into his barn. But the chaff he will burn with fire that never goes out. So, hell ang pinipicture ng fire dito that never goes out. So, the immediate context clearly points to judgment, not simply the coming of the Holy Spirit. Parang sinasabi ni Jesus dito, He came not just to save, but also to bring fire or judgment to those who would reject Him. Akala ng iba si God the Father ang final judge. Pero ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 5 na ibinigay ng Diyos Ama ang lahat ng authority na mag-judge kay Jesus Christ para i-honor siya ng mga tao. Basahin natin. Gavin, can you please read this? Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Very truly, I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life, and will not be judged, but has crossed over from death to life. And he has given him authority to judge, because he is the Son of Man. So Jesus came first as Savior, but He will also return as Judge. And He was eager, or He was looking forward for that one event kung saan madi-divide ang humanity. Ang one event that divides that divides people into two categories. Ito yung pinananabikan niyang mangyari, okay? Kaya ang sabi niya, how I wish it were already kindled. Ibig sabihin, ang judgment pala na ito, na gagawin niya sa mga rejectors ay hindi pa nangyayari. Dahil bago dumating ang final judgment, may kailangan munang mangyari. Na mababasa natin sa verse 50. Ang sabi niya dito, but I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is accomplished. The event that would ultimately kindle the fire of judgment was Christ's death on the cross, which Jesus described as a baptism He had to undergo. Ang baptism na tinutukoy dito ay hindi water baptism, dahil matagal na yung nangyari bago nagsimula ang kanyang ministry, okay? Dito, ang baptism refers to His immersion into suffering and divine judgment. Makita natin ito sa Mark 10 verses 37 to 38 nang hilingin ni na James and John na makaupo sa kanyang kanan at kaliwa. Kuya Nathan, pakibasa. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in glory. You don't know what you are asking, Jesus said. Can you drink the cup I drink or be baptized with the baptism I am baptized with? Dito makikita natin na ang cup at baptism ay parehong larawan ng kanyang paparating na suffering. So bago niya ibigay ang final judgment sa mga unbelievers sa kanilang mga kasalanan, kailangan muna niyang akuin ang judgment ng Diyos para sa kasalanan ng lahat ng taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang baptism dito refers to His baptism of suffering, His death on the cross as our substitute.
Ito ang itinuturo ng maraming passages sa New Testament. Example, sa Romans 4:25, sabi dito, He was handed over to die because of our sins, and He was raised to life to make us right with God. Ganun din dito sa 2 Corinthians 5:21. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. At sa 1 Peter 2, verse 24, He, si Jesus Christ, okay, personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds, you are healed. At sa cross, nagkaroon ng fulfillment ang propesiya ni Prophet Isaiah tungkol sa suffering Messiah na mababasa natin sa Isaiah 53. Kung gusto niyo basahin, okay, puntahan niyo ang Isaiah 53. Pero hindi nagsimula sa New Testament ang idea na may substitute na mamamatay kapalit ng makasalanan. Mula pa sa Old Testament, nagbigay na ang Diyos ng larawan nito sa pamamagitan ng sacrificial system ng Israel. Kapag nagkasala ang isang Israelite or Hudyo, hindi siya ang agad na mamatay. Magdadala siya ng isang hayop na walang kapintasan, walang bahid dungis, bilang handog sa Diyos. Ang hayop ang mamamatay kapalit niya. Hindi dahil kayang alisin ng dugo ng hayop ang kasalanan, kundi dahil gusto ng Diyos na ipakita na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. At kailangan ng substitute na sinless para dito kung ayaw natin na tayo ang magdusa sa hell para pagbayaran ang ating mga kasalanan. Ngunit ang lahat ng animal sacrifices ay temporary lamang. Shadow lamang sila ng darating na tunay na sacrifice. Kaya sinabi ng author ng Hebrews sa Hebrews 10:4, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Ang lahat ng sacrifices sa Old Testament ay nagpo-point kay Jesus Christ, ang tunay na Lamb of God who takes away the sin of the world. Kaya nung dumating si Jesus, hindi na siya larawan lamang. Siya ang reality na itinuturo ng lahat ng Old Testament sacrifices. Siya ang perfect substitute na namatay minsan at magpakailanman para sa kasalanan ng kanyang mga tao. Hindi na kailangang ulit-ulitin ang sacrifice na ginawa niya dahil ang kanyang ginawa sa cross was complete and sufficient forever. Sa madaling salita, every animal that died on the altar was pointing forward to the day when the true Lamb of God would come. The sacrifices of the Old Testament were the shadow. Christ is the reality. They pointed to Him and He fulfilled them all. Lahat ng verses na nabasa natin kanina ay nagtuturo ng isang non-negotiable doctrine ng Christian faith, ang penal substitution. Question: what does penal substitution mean? Ano bang ibig sabihin nito? Ang salitang penal ay mula sa word na penalty or punishment. At ang substitution naman means someone taking the place of another. So, ang ibig sabihin ng penal substitution, Jesus took our place and received the punishment that we deserve because of our sins. Hindi niya kasalanan ang pinarusahan, kundi kasalanan natin. Siya ang ating substitute. Kung ilalagay natin sa Old Testament sacrificial system, siya ang ating perfect lamb na nagbuwis ng buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Imagine, may taong nakatulan ng guilty at dapat makulong habang buhay.
Pero may isang inosenteng tao na kusang tumayo at nagsabing, ako na ang magbabayad ng parusa niya. Hindi ibig sabihin nito na binaliwala ang justice. Naganap pa rin ang justice. Pero ang punishment ay bumagsak sa substitute instead sa guilty person. Ganoon ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. God's justice was fully satisfied because sin was truly punished. But instead of pouring his wrath on us, the Father poured it on his own Son, who willingly took our place. Kaya ang justice at mercy ng Diyos ay parehong nakita sa cross. Justice because sin was punished, and mercy because sinners were forgiven through Christ. The fire that should have consumed us fell upon Christ at the cross, so that those who trust in him would be purified rather than condemned. God did not ignore our sin. He judged it completely. But he judged it in Christ instead na sa atin na sumampalataya kay Christ. Kaya ang cup at baptism ay parehong tumutukoy sa kanyang paparating na suffering. Ang cup ay hindi lamang tumutukoy sa physical na sakit ng crucifixion, kundi higit sa lahat ang pag-ako niya sa galit at judgment ng Diyos sa kasalanan. Hindi natin fully magagrasp ito, no, kung bakit parang masakit sa alam mo yan, yung parang medyo ano siya dito sa paparating na suffering na to dahil nga sa sin. Kasi hindi tayo perfect. Okay? Hindi tayo sinful tayo eh. So hindi natin masyadong nakikita yung kasalanan natin the way nakikita siya ni God the Father, ng Holy Spirit at ni Jesus Christ. Kaya ganito katindi yung suffering na nararamdaman ni Jesus Christ kahit wala pa, kahit paparating pa lang. At ito nga ang dahilan kung bakit sa Garden of Gethsemane sinabi niya, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang pagdarusa ay hindi lamang ang mga pako, paghampas, ang koronang tinik o physical suffering, kundi ang pag-ako niya ng ating mga kasalanan bilang ating substitute. Ang pagdanas niya ng divine judgment na hindi niya deserve, ngunit kusang loob niyang tinanggap para sa atin. Kaya sa cross sumigaw siya, my God, why have you forsaken me? Hindi ibig sabihin nito na nasira, okay, or tumigil ang eternal relationship ng ama at ng anak. Ngunit bilang tunay na tao at sin-bearer, naranasan ni Jesus ang bigat ng divine judgment at ang judicial abandonment or paghihiwalay na nararapat sana sa atin dahil sa kasalanan. Siya na walang kasalanan ay tumayo sa lugar ng mga makasalanan at tinanggap ang kaparusahan na dapat ay para sa atin. At dahil alam niya ang bigat na kanyang haharapin, kaya nasabi niya, how distressed I am until it is accomplished. Ang basic meaning na word na distressed sa original language ay to be held tightly, pressed from every side, overwhelmed, or under intense pressure. So parang sinasabi niya dito, I am being constrained. I am under intense pressure. I am overwhelmed, or I am pressed until it is completed. Hindi ibig sabihin nito na natatakot si Jesus or unwilling siya na gawin ang ipinapagawa ng Diyos Ama. Ang ibig sabihin nito ay ramdam niya ang napakabigat na burden ng misyon na kailangan niyang tapusin. Yet despite knowing the agony that awaited him, he willingly submitted himself to the Father's will, saying, not my will, but yours be done. Alam niya that before the fire of judgment could fall on sinners, kailangan niya munang pagdaanan ng baptism of suffering sa cross. And the weight of that mission was constantly pressing upon him until it would finally be completed.
Kaya noong matapos na niya ang kanyang redemptive work, anong sabi niya sa Gospel ni John 19:30? Tetelestai. It is finished. Doon lamang natapos ang burden na kanyang dinadala. So isipin nyo na meron kayong major exam bukas na magde-determine kung makukuha nyo ang scholarship na matagal nyo nang ipinagdarasal. Ilang buwan kayong naghanda para dito. Kahit kumakain kayo, nakikipag-usap sa mga kaibigan nyo, or natutulog, naisip nyo yung exam na gagawin nyo. Actually, nangyari sa akin yan yung even sa panaginip, napapanaginipan ko yung mga nireview ko. Ganun katindi. Kasi ganoon kapag occupied ang isip nyo sa responsibility na nasa harapan nyo. That's a little picture of what Jesus meant. He knew the cross was ahead of him. Hanggang hindi niya natatapos ang misyon na ibinigay ng Ama, he was under constant pressure. Not because he wanted to escape it, but because he fully understood the weight of what he was about to accomplish. The difference is this. Your major exam only affects your grades or your scholarship. Jesus' final exam, the cross, would determine the eternal destiny of everyone who believes in him. Kaya nasabi niya, how distressed I am until it is accomplished. The Lord was hard-pressed between the suffering and the purpose, between the pain and the plan. Alam niya matinding pagdurusang haharapin niya. Ngunit alam din niya na yun lamang ang paraan para matubos ang kanyang mga tao. Pagkatapos ipakita ni Jesus ang bigat ng kanyang misyon na kailangan niyang tapusin sa cross, ipapakita naman niya ang magiging epekto ng kanyang pagdating sa mundo. Maraming tao, especially ang mga Hudyo, ang umaasang ang Mesaya ay magdadala agad ng kapayapaan. Kaya maaaring ikinagulat ng kanyang listeners nang sabihin niyang sa ngayon, ang immediate effect ng kanyang pagdating ay hindi world peace, kundi division. At yun ang susunod niyang ipapaliwanag sa verses 51 to 53. So dito muna tayo sa verse 51. Do you suppose that I came to grant peace on earth? I tell you, no, but rather division. Dito makikita natin na ang gospel ay laging nagdadala ng division. Dinidivide nito ang humanity sa dalawang categories. The saved and the unsaved. The redeemed and the unredeemed. Believers and unbelievers. Sa 1 Corinthians 1, verse 18 yata, yan yung pag-aaralan mamaya ng mga adult sa adult Bible study. Ang naman doon yung save at saka yung mga perishing, di ba? Yun ang makikita. So may mga tatanggap kay Kristo at magkakaroon ng eternal life, at may mga magre-reject sa Kanya at haharap sa eternal judgment. Nakita na natin ang katotohanan ito sa previous parables na pinag-aralan natin tungkol sa faithful at unfaithful servants. Ang faithful servant ay tumanggap ng reward, samantala ang unfaithful servant ay tumanggap ng judgment kasama ng mga unbelievers. Pero dito sa verse 51, ipapakita ni Jesus na ang response ng tao sa Kanya ay hindi lamang may eternal consequence, kundi may epekto ito sa kanilang buhay dito sa mundo. Okay? Kaya tinanong niya sila, do you suppose that I came to grant peace on earth? So isa itong rhetorical question, okay? Alam ni Jesus na iyon ang ine-expect ng mga Hudyo tungkol sa Messiah. At tama lang naman na ganoon ang expectation nila. Dahil maraming propesiya sa Old Testament ang nagsasabing ang Messiah ang magdadala ng kapayapaan. Basahin natin sa Isaiah 9:6. Gavin, can you please read this? For a child will be born for us, a son will be given to us, and the government will be on his shoulders. He will be named Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Dito ang Messiah ay tinawag na Prince of Peace. Makita rin natin ang promise of peace sa Ezekiel 34 at Ezekiel 37 kung saan ang paghahari ng Messiah ay may kasamang blessing at peace. Pero ang problema, ang iniisip nilang peace ay national and political peace. Yung mga Hudyo, okay? Inaasahan nilang palalayain sila ng Messiah mula sa Rome. Ibabalik ang kalayaan ng Israel at itatatag ang kanyang kaharian kaagad.
Ngunit ang unang misyon ni Jesus Christ ay hindi ang magdala agad ng political peace, kundi ang i-reconcile ang mga makasalanan sa Diyos Ama. Dahil ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi ang Rome, hindi oppression, at hindi ang mga kaaway. Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kanyang kasalanan na naghihiwalay sa kanya sa Diyos Ama. Kaya kapag ang isang tao ay nagsisi at sumampalataya kay Kristo, nagkakaroon siya ng peace with God. Hindi na siya kaaway ng Diyos, kundi tinatanggap na siya bilang kanyang anak. Kaya sinabi ni Apostle Paul sa Romans 5:1, "Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ, our Lord, has done for us." Though si Jesus ay tunay na Prince of Peace, ang unang resulta ng kanyang pagdating ay hindi worldwide peace, kundi division. Kaya ang sagot niya sa kanyang rhetorical question ay no, but rather division. Siguradong shocking yung statement na ito sa kanyang mga listeners. Dahil kung siya nga ang Messiah tulad ng kinaklaim niya, bakit division ang dala niya? Ang sagot ay simple lang. Hindi si Christ or ang gospel ang problema. Ang problema ay ang puso ng tao. Nang dumating ang liwanag, which is si Jesus Christ, may mga lumapit sa kanya, ngunit may mga tumanggi din. Dahil mas minahal nila ang kadiliman kaysa sa liwanag. Sinabi mismo ni Jesus yan sa John 3:19. Kuya Nathan, pakibasa. And the judgment is based on this fact. God's light came into the world, but people loved the darkness more than the light, for their actions were evil. Kaya ang parehong gospel na nagdadala ng salvation sa mga naniniwala ay nagiging dahilan din ng division sa mga tumatanggi kay Kristo. Hindi ibig sabihin nito na gusto ni Jesus ng away o kaguluhan, okay? Sa katunayan, siya ang nagdala ng tunay na kapayapaan sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Ngunit dahil ang bawat tao ay kailangang magdesisyon kung tatanggapin ba o tatanggihan siya, ang resulta ay division. Kaya ang peace na dala ni Christ ay may dalawang aspeto. Now, Jesus gives spiritual peace or peace with God to everyone who puts their faith in Him. In the future, He will bring universal peace when He returns to establish His kingdom and reign over the whole earth. This is the fulfillment of the Old Testament prophecies about the Prince of Peace in the millennial kingdom. So, ibig sabihin, magkakaroon pa lang ng universal peace kapag si Jesus Christ na ang naghahari sa buong mundo. At mangyayari yon sa millennial kingdom. Kaya sa ngayon, yung una pa lang, ito spiritual peace. Ito pa lang ang nararanasan nating mga tagasunod ni Jesus Christ. So moving on to the next verses, ipapakita niya kung gaano kaseryoso ang division na dulot ng response ng tao kay Christ. Kaya gumamit ngayon siya ng pinaka-personal na illustration na maiisip ng kanyang mga listeners, ang pamilya. Kung may lugar na inaasahan nating may pagkakaisa at pagmamahalan, iyon ay ang tahanan. Ngunit sinabi ni Jesus na kahit doon, ang magkakaibang response sa kanya ay maaaring magdulot ng division. Ang sabi niya dito sa verses 52 to 53, "For from now on, 5 members in one household will be divided, 3 against 2 and 2 against 3. They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law." Bakit pamilya ang illustration na ginamit ni Jesus Christ? Dahil sa panahon niya, ang pamilya ang pinakamalakas na source ng identity, security, at loyalty. Kaya kung ang isang tao ay sumunod kay Kristo, kahit tutol ang kanyang pamilya, napakalaking sakripisyo to. Pero hindi sinasabi ni Jesus na dapat nating sirain ang relasyon natin sa ating pamilya, okay? Ang Bible ay malinaw na nagtuturo ng pagmamahal,
paggalang at pag-aalaga sa ating pamilya. Ang point niya ay even the closest earthly relationships must never be placed above our loyalty to Christ. Kaya sinabi rin niya sa Luke 14:26. Pakibasa, Ate Hana. Ate Hana. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. So hindi ibig sabihin ng hate dito na dapat nating kamuhian o tratuhin ng masama ang ating pamilya. Hindi ganun, okay? Isa ito Hebrew figure of speech na nangangahulugang to love Christ more than anyone else or to place Him above every earthly relationship. Ang point ni Jesus ay ito, kapag pinapili ka between your family at ang pagsunod kay Christ, si Christ dapat ang piliin mo. Hindi dahil hindi natin mahal ang ating pamilya, kundi dahil si Jesus ang ating Creator, Savior, at Lord. Siya lamang ang may karapatang magkaroon ng highest allegiance sa ating buhay. Ang relasyon natin sa ating pamilya ay pansamantala. Dito lang yun sa mundo. Ngunit ang relasyon natin kay Jesus Christ ay for eternity. Kaya ang division na binanggit ni Jesus sa Luke 12 verses 52 to 53 ay nangyayari kapag ang isang miyembro ng pamilya ay sumunod kay Kristo habang ang iba naman ay tumatangging sumunod sa Kanya. Take note of this, okay? Hindi si Jesus ang lumilikha ng conflict. Ang conflict ay bunga ng magkaibang response ng tao sa kanyang message, sa gospel. Nakikita pa rin natin ito hanggang ngayon. May mga anak na itinatakwil ng kanilang mga magulang or ng buong pamilya, ng angkan. Yung iba nga, pinapatay. May mga ganoong religion na pinapatay nila ang kanilang kapamilya na naging, na-convert sa Christianity. So, yung iba naman, may mga mag-asawa ring nagkakaroon ng matinding conflict na minsan nauwi pa sa hiwalayan dahil magkaiba ang kanilang, kumbaga naging, magkaiba na yung kanilang ultimate Lord na sinusunod. Magkaibang kingdom na sila. Okay? So Christ came to establish peace with God, but his call to wholehearted allegiance inevitably brings division among people who respond to Him differently. Ngayon, matapos ipakita ni Jesus na ang kanyang pagdating ay nagdi-divide sa mga tao ayon sa kanilang response sa kanya, lilipat naman siya ngayon sa mas malaking problema. Sa verses 54 to 59, pagsasabihan niya ang mga tao dahil marunong silang bumasa ng mga signs ng panahon, ngunit nabigo silang makilala ang Messiah na nasa harapan na nila. At dahil dito, nananawagan si Jesus na makipagkasundo sila sa Diyos habang may pagkakataon pa bago dumating ang kanyang judgment. So, verses 49 to 50, Jesus came to bring judgment, but first, He had to endure the cross. Ito ang kanyang redemptive vision. Then, 51 to 53, the gospel divides people based on how they respond to Christ. Ito ang effect ng kanyang mission. Ngayon naman, sa verses 54 to 59, Jesus calls His listeners to respond to Him now before it is too late. Parang sinasabihan niya sila not to delay the response because judgment is coming. Sabi niya dito sa verses 54 to 56, and He was also saying to the crowds, when you see a cloud rising in the west, immediately you say, a shower is coming. And so it turns out. And when you see a south wind blowing, you say it will be a hot day. And it turns out that way. You hypocrites, you know how to analyze the appearance of the earth and the sky. But why do you not analyze this present time? So dito, hindi na siya nakatuon sa mga disciples lamang, kundi sa crowds. Mula sa kanyang mga disciples, bumaling ngayon si Jesus Christ sa crowds. Hindi lang ito warning para sa mga followers niyang undecided, kundi invitation at rebuke ito para sa lahat ng nandito na nakikinig sa Kanya.
Kaya ang sabi niya, when you see a cloud rising in the west, immediately you say, a shower is coming. And so it turns out. And when you see a south wind blowing, you say, it will be a hot day. And it turns out that way. Bakit ito ang example or illustration na ginamit ni Jesus? Dahil nung panahon na iyon, wala pang modern technology tulad ng satellite images, Doppler radar, o weather forecasting models na ginagamit natin ngayon. Ganun pa man, sa simpleng pag-o-observe nila ng weather patterns, nakakagawa sila ng accurate short-term weather prediction. Familiar na familiar sila sa klima ng kanilang lugar. Ang ulap na nanggagaling sa Mediterranean Sea sa west ay kadalasang may dalang ulan. While ang hangin naman na nanggagaling sa south ay mula sa disyerto kaya mainit at yung hangin ang dala nito. In other words, magaling silang mag-observe ng weather patterns at tama ang kanilang interpretasyon sa mga ito. Kung ganun sila kahusay magbasa ng physical signs sa kalikasan, bakit hindi nila makita ang mas mahalagang sign na nasa harapan na nila? Yun mismo ang itatanong ni Jesus sa verse 56. Kaya sabi niya dito, you hypocrites, you know how to analyze the appearance of the earth and the sky. But why do you not analyze this present time? At first glance, parang walang connection ng weather forecasting at hypocrisy, di ba? Pero yun mismo ang point ni Jesus. Marunong silang gumawa ng tamang konklusyon patungkol sa weather gamit ang counting evidence. Pero pagdating kay Jesus Christ, ayaw nilang tanggapin ang napakaraming evidence na nagpapatunay na siya ang ipinangakong Messiah. Isipin nyo, nandyan ang kanyang teaching. Sinabi sa Matthew 7:28-29 na namangha ang mga tao dahil nagtuturo siya na may authority, hindi gaya ng mga scribes. Nang bumalik ang mga temple guards, tinanong sila ng mga chief priests at ng mga Pariseo kung bakit hindi nila inaresto si Jesus Christ. Ang sagot nila, no one ever spoke the way this man does. The guards replied. Nandyan din ang kanyang miracles. Sinabi ni Jesus sa John 5:36. Pakibasa natin, Chloe. But I have a greater testimony than John's because of the works that the Father has given me to accomplish. These very works I am doing testify about me that the Father has sent me. Ganon din sa John 25. Sabi niya, I did tell you and you don't believe. Jesus answered them, the works that I do in my Father's name testify about me. Hindi lang yun, nandyan din ang kanyang perfect and sinless life. Kaya nga tinanong niya sila sa John 8:46, who among you can convict me of sin? If I am telling the truth, why don't you believe me? Walang makasagot dahil sinless siya. Pero ayaw nilang maniwala sa kanya. So ibig sabihin, they had more than enough evidence. The problem was never a lack of evidence. The problem was an unwilling heart. Unbelief is really an intellectual problem. It is a moral problem. They did not reject Jesus because they lack evidence. They rejected him because they refused to submit to his lordship. Kaya tinawag sila ni Jesus dito na hypocrites. Nagkunyari silang hindi pa sapat ang mga evidence na ipinakita niya. At patuloy silang humingi ng mas marami pang signs kahit nakita na nila ang lahat ng kailangan nilang makita. Napag-aralan natin yan, di ba? Sa Luke chapter 11 kung saan humingi pa sila ng another sign. Ang totoo, hindi nila tinanggihan si Jesus dahil kulang ang ebidensya. Tinanggihan nila siya dahil hindi siya ang Messiah na gusto nila. Ang inaasahan nila ay isang political king na magpapalaya sa Rome at ibabalik ang glory ng Israel. Pero si Jesus sa kanyang first coming ay dumating bilang suffering servant upang iligtas sila mula sa kanilang kasalanan. Hindi rin nila matanggap ang kanyang diagnosis sa kanilang spiritual condition. Tinawag niya silang mga makasalanan na kailangan magsisi. Ayaw nilang tanggapin na sila ay spiritually blind at nangangailangan ng Savior.
Kaya sinabi ni John sa John chapter 1 verse 11, He came to His own, and His own did not receive Him, ang mga Hudyo. Dahil si Jesus Christ ay Jews, okay? At sinabi rin ni Jesus sa John 3:19 na nabasa natin kanina, na mas inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag dahil masasama ang kanilang mga gawa. Dahil sa kanilang spiritual blindness, they failed to analyze this present time. Hindi nila nakilala ang panahon ng pagdating ng kanilang Messiah. At kalaunan, gaya ng propesiya ni Jesus, dumating ang matinding judgment sa Jerusalem noong AD 70 nang mawasakin ito ng mga Romano. Yun ang immediate judgment sa ginawa nilang pag-reject sa kanilang Messiah. Pero hindi pa yon ang final judgment na mangyayari sa kanyang second coming. Then ang tanong niya sa kanila, and why do you not even on your own initiative judge what is right? Dito, china-challenge ni Jesus ang bawat taong nakikinig sa kanya na mag-isip at magdesisyon para sa kanilang sarili. Kaya parang sinasabi niya dito, why don't you judge for yourselves what is right? Ang ibig niya sabihin dito ay huwag silang maging sunod-sunuran lamang sa kanilang mga religious leaders. Hindi sapat na ang paniniwala mo ay nakabase lang sa sinabi ng iba. Kailangan nilang personal na timbangin ang evidence at kilalanin kung sino talaga si Jesus Christ. Kasama dito ang pag-examine ng kanilang sariling puso at spiritual condition. Handa ba silang magsisi at tanggapin ang Messiah? O mananatili silang matigas ang puso? In other words, tinatawag sila ni Jesus na gumawa ng tamang judgment habang may panahon pa. Dahil ang pagtanggi sa kanya ay may eternal consequences. Kaya kids, huwag kayong maging content sa borrowed faith. Faith na galing lang sa parents nyo, sa inyong youth leader, or sa inyong pastor, or sa kultura ng mundo. Kilalanin nyo mismo si Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang, ano ang alam mo tungkol kay Jesus? Maraming tao ang maraming alam tungkol kay Jesus Christ. Alam ang mga Bible stories, alam ang mga teachings niya, at lumaki sa church. Pero ang tanong ay, tunay ba ang pananampalataya mo sa kanya? Totoo ba na ikaw ay nagtitiwala at sumusunod sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas? Kaya sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Tinatawag tayo ng Bible na suriin ang ating sarili kung tunay ba ang ating pananampalataya. Kasi kapag humarap kayo sa Panginoon, hindi nyo pwedeng sabihin, Lord, kasi yun ang sinabi ng magulang ko. O yun ang tinuro ng pastor namin. O yun ang pinapaniwalaan ng majority ng tao. Bawat isa sa atin ay personal na mananagot sa Diyos kung paano tayo tumugon kay Jesus Christ sa gospel na bigay niya. God has given you a mind to think, a Bible to examine, and the gospel to believe. Don't simply follow what others believe. Examine everything according to God's word. Judge for yourselves what is right according to Scripture. Okay? Kaya nga, meron tayong Bible. Yan ang guide natin. Then para mas maipaliwanag ni Jesus ang urgency ng kanyang warning, gumamit siya ng isang illustration mula sa legal system. Isang sitwasyon na pamilyar sa kanyang mga listeners. At dito niya ipapakita kung bakit hindi dapat ipagpaliban ang pakikipagkasundo sa Diyos. Sabi niya sa verses 58 to 59, for while you are going with your opponent to appear before the magistrate, on your way there, make an effort to settle with him, so that he may not drag you before the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison. I say to you, you will not get out of there until you have paid the very last cent. Gumamit si Jesus ng isang illustration na familiar sa mga tao noong panahon niya.
Parang sinasabi niya, kung kinasuhan ka ng isang tao, halimbawa may utang kang hindi mo binabayaran, habang nasa daan pala ng tao na yun na ano sa'yo, nagsakdal, kung papunta pa lang kayo sa hukom, makipag-ayos ka na sa kanya. Makipag-negotiate ka habang may pagkakataon pa. Bakit? Dahil kapag nakarating na sa hukom ang kaso at napatunayan guilty ka, haharapin mo ang consequences. Ipapakulong ka at hindi ka makakalabas hanggat hindi mo nababayaran ang buong utang mo. Pero ang point ni Jesus ay hindi tungkol sa financial debt. Ang legal illustration na ito points to a much greater spiritual reality. Lahat tayo ay may utang sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Isang utang na hindi natin kayang bayaran. Kung sa human court ay may prison para sa mga may utang or may sala, gaano pa kaya ang magiging consequence ng taong haharap sa banal na judge na dala pa rin ang kanyang kasalanan. So tulad na nabasa natin kanina sa Romans 6:26, for the wages of sin is death. At mababasa sa Revelation 20, ang tawag dito ay the second death. Eternal separation from God in the lake of fire. Hindi ito temporary punishment lang, kundi eternal judgment. Basahin natin, okay? Pag-ibasa, Ate Chloe. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Kung mapapansin nyo dito, asa na ba? Sa verse, ito. Sabi niya, the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Naka-record lahat, kids, ang ginagawa natin. Walang ligtas sa Panginoon ang ating mga kasalanan. Alam niya lahat yan. Kaya hindi tayo pwedeng magpalusot kapag nasa harapan na tayo ng divine judge. Makita natin dito sa binasa natin, ang final destiny ng mga unbelievers ay ang second death, ang lake of fire. Interestingly, may isang simple statement na madaling tandaan. Believers are born twice, but die once. Una, ang physical birth. Pangalawa, ang spiritual rebirth sa John 3. And then yung isa, minsan lang tayong mamamatay, yun nga yung physical death natin. Okay? Kaya kahit mamatay sila physically, hindi na nila mararanasan ng second death. Dahil ang judgment na dapat sana ay sa kanila, inakuna ni Jesus Christ sa cross. Kaya sinasabi sa Romans 8:1 that there is now no condemnation or parusa for those in Christ Jesus. Amen, di ba? Wala na daw parusa sa mga taong na kay Jesus Christ. So, mga unbelievers naman, on the other hand, are born once but die twice. Una, physical death. At pagkatapos ng judgment, mararanasan nila ang second death, which is eternal punishment in the lake of fire. Ibig sabihin, yung physical birth lang ang naranasan nila, hindi sila na-born again. Okay? Hindi sila nagkaroon ng rebirth na sinasabi sa John 3 na kailangang maranasan ng bawat tao kung gusto niya magkaroon ng tunay na relasyon
sa Diyos at makaligtas dito sa final judgment. Kaya sinasabi sa Hebrews 9:27, it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. Kaya napakabigat ng warning ni Jesus dito. Habang may pagkakataon pa, makipagkasundo na tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kids, if heaven is real, ganun din ang hell. Kaya nga mas maraming beses pinangaral ni Jesus Christ ang hell kaysa sa heaven. Dahil hanggat maaari, ayaw niyang mapunta ang mga tao doon. Kaya the question is not whether we will stand before God. Dahil lahat tayo ay aharap sa Diyos. Ang tanong ay handa ka bang pumarap sa Kanya? Habang may pagkakataon pa, makipagkasundo ka na sa Diyos. Huwag mong hintayin dumating ang araw ng paghuhukom dahil sa araw na iyon, wala ng second chance. Tandaan nyo, kids, hindi itinuturo ng Bible ang purgatory. Invento ito ni Satan para linlangin ang mga tao para patuloy silang mamuhay na hiwalay sa Diyos. Kaya ang takeaway natin ngayon, Jesus demands a response. There is no neutral position when it comes to Him. He came to bring salvation to those who trust in Him, but His message also reveals the heart of those who reject Him. The question is not only, do I know about Jesus? But have I truly surrendered my life to Him? Since judgment is coming, don't delay your response. Today is the day to repent, trust in Christ, and live faithfully for Him. Don't wait until you stand before the judge to recognize who Jesus is. Come to Him now as your Savior and follow Him as your Lord. Because if you reject Him now, you will one day stand before Him as your judge. So habang may pagkakataon pa, lumapit na tayo kay Christ. Magsisi at manampalataya sa Kanya. Tulad ng sinasabi sa 2 Corinthians 6:2, now is the accepted time, now is the day of salvation. This verse emphasizes the immediate urgency of accepting God's grace. The invitation is for today, not tomorrow. This is the reality, kids. Hindi natin hawak ang bukas. Walang nakakaalam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos o kung kailan babalik si Christ. Kaya huwag nating ipagpaliban ang pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. So dito nagtatapos ang napakagandang lesson natin sa buong chapter 12. Ang prayer ko ay sana hindi nyo lang naunawaan yung mga katotohanan ng pinag-aralan natin dito, bagkus ipamuhay natin sila. So thank you for listening. To God be all the glory. God bless everyone.